Word po. Ako po si Pastor Noel Pontanos. At ako naman po si Pastor Leslie. We are here to share a praise item about God's faithfulness po in the midst of this pandemic. Yes, last year po, before po i-declare ng ating Pangulo na magkakaroon po ng lockdown, ay agad po namin hinihingi ang leaders po ng church. At sa biyaya po ng Panginoon, ay hindi po natigil ang gawain dito sa aming church. At praise God dahil tunay po, sinabi ng ating Panginoon sa Matthew 6:33, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Dahil tunay po na naranasan namin ang faithfulness ng ating Lord at ang kanyang goodness dahil patuloy po, nagpatuloy ang ating gawain kahit na sobrang hirap na sa mga online platform, nag-adjust ng marami at nagsara din yung aming church building dahil sa renovation ng ating na biyaya ng ating Panginoon. No? At siguro hindi ko na ikikwento lahat-lahat dahil meron kaming naihandang maiksing video na magpapakita po on how God works po dito po sa aming iglesia sa biyaya po ng Panginoon itong panahon po ng pandemic.
magandang hapon po sa ating lahat. Welcome po sa ating home church service. At ngayong buwan po ito, meron po tayong panibagong theme po para sa bagong taon. At ito po ay yung New Year with the same God. At tunay po na napakabuti ng ating Panginoon dahil hindi siya nagbabago. Kaya ngayong hapon po ito, bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin at lumapit po tayo sa ating Panginoon. Yes, Lord, kami ay nagpupulit at magpasalamat, Panginoon, sa hapon na ito, Panginoon, ay pinagtalo mo sa bawat isa, Panginoon, Lord. Lord, maraming salamat, Panginoon, dahil tunay, Panginoon, na tapos namin ang buong taon, Panginoon, nakasama ka namin, Panginoon. At ngayon, Panginoon, nagsisimula kami ng panibagong taon, Panginoon, nakasama ka namin, Panginoon. And Lord, tunay, Panginoon, na ang iyong pag-ibig ay hindi nagbabago, Panginoon, and you are the unchanging God, Panginoon. Kaya ngayong hapon na ito, Panginoon, Lord, sa aming pananambahan, Panginoon, Lord, ikaw ang siyang manguna, Panginoon, Lord. Ikaw ang siyang bumabay, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, na gagamitin mo, Panginoon, na tatayo sa harapan, Panginoon, Lord. Amin pong inaalay, Panginoon, ang buhay ng bawat isa, Panginoon, Lord. And Lord, before we start, Panginoon, Lord, search our hearts, Panginoon. Search our hearts. Search our minds, Panginoon, Lord. Kung may nakikita kang bahid ng kasalanan, Panginoon, Lord, pakalinisin mo nawa, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, upang makapagpuri at makapagpasalamat kami na maayos sa iyo, Panginoon. And Lord, sa aming mga kapatiran, Panginoon, na nasa home church, Panginoon, Lord, amin din pong idinadalangin, Panginoon, ang kanilang puso't isipan, Panginoon, Lord. Kayo po, Panginoon, ang mag-empty, Panginoon, Lord, ng kanilang mga puso, Panginoon, Lord, upang mapunan, Panginoon, ng bagong salita, Panginoon, na magmumula sa inyo para mamaya, Panginoon. And Lord, Panginoon, sa internet connection, Panginoon, ng bawat isa, Panginoon, Lord, dalangin din namin, Panginoon, Lord, ikaw ang maghawak nito, Panginoon, Lord, at hindi ho magamit ito ng kalaban, Panginoon, para hindi sila makapakinig, hindi kami makapakinig na maayos, Panginoon, ng iyong salita at makapanambahan ng maayos, Panginoon. And Lord, sa aming pastor, Panginoon, na gagamitin niyo sa pagbabahagi ng inyong salita, Panginoon, itago niyo nawa siya, Panginoon, sa inyong likuran, Panginoon, at walang ibang makita, Panginoon, kundi kayo lamang, Panginoon. And Lord, anoint him, Panginoon, double anoint him, Panginoon, Lord, and give him the freedom to speak, Panginoon, dahil tunay, Panginoon, ang iyong series, Panginoon, ngayong buwan ng January, Panginoon, ay napakaganda, Panginoon. At Lord, we know, Panginoon, Lord, na bibigyan nyo, Panginoon, magbibigay kayo ng mensahe, Panginoon, na mamumutaho, Panginoon, mamumutawi, Panginoon, sa puso ng bawat isa, Panginoon, at tatanim, Panginoon, sa aming mga puso, Panginoon. Kaya ngayong hapon na ito, Panginoon, Lord, amin pong inaalay, Panginoon, ang buong service na ito, Panginoon, and ngayong paramang po, we declare the victory in your name, Panginoon. And Lord, this is all we pray in Jesus' name. Amen, amen, and amen. Tayo lahat ay magpuri sa ating Panginoon. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkness, His light will shine. God is good. God is good all the time. God is good all the time. Put a song on this heart mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good all the time. If you walk through the valley
Isang mapagpalang hapon po sa atin lahat at Happy New Year sa mga may ang tawag dito, may hangover pa ng New Year or yung hindi pa masyado nakakapag-celebrate ng bagong taon o hanggang ngayon hindi pa rin makapag-move on na bagong taon na so Happy New Year sa isa't isa sa bawat isa so ngayong hapon po ito, ngayong araw na to ay pangalawang linggo na ng buwan ng January 2022 at tayo pa rin po ay nasa bagong series natin, yung New Year with the Same God. So napakaganda ng ating series na tunay naman na talagang napakasarap na magkaroon tayo ng isang bagong taon na nandun pa rin. Nandun pa rin nabubuhay pa rin tayo doon sa nag-iisang Diyos, so sa Diyos na kung saan hindi nagbabago, so napakabuti ng Panginoon. Sabi ko rito, last Sunday sa ating pong Thanksgiving, nabanggit ko po sino po yung mga nakapanood ng ating recording ng Monday. Pasensya na okay, talagang very hectic po ang naging schedule. That's why medyo naantala yung recording natin o yung pagpo-post natin ng Thanksgiving. But I hope and pray na kahit anong araw naman pwede naman talaga na purihin natin ng Panginoon. Hindi natin kailangan pagdebatihan pa yan. So I hope and pray na kahit ito'y na-delay ng kaunti, na-bless po tayo, at nakasama pa rin naman namin kayo dito sa ating home church. Ako'y ngayong hapong ito, ako po'y medyo nalulungkot din dahil muli nagbalik na naman tayo sa home church. Hindi pa naman pinagbabawal ng gobyerno, ng ating pamahalaan, but mas dinicide ko po na ibalik muna ito sa home church ulit dahil para na rin sa kaligtasan ng lahat sa atin dito sa ating iglesia at higit sa lahat ay para kahit paano bilang mamamayan ay makatulong din naman tayo sa ating pamahalaan na makontrol makontrol yung pagdami ng itong Omicron o anumang variants ang na meron ngayon dito sa ating sa ating bansa. So napakaganda again, new beginning, new start.
no, sa nabanggit ko yan nung Thanksgiving natin. No, sabi ko rito, yan. No, sabi ko doon sa Thanksgiving natin that every new year represents a new start, no, 'di ba? No, so nawa mga kapatid, no, tayo po nagsisimula ngayon, no, pangalawang linggo pa lang. So kung hindi pa tayo nakakapagsimula pa ng bagong simula ulit sa ating buhay, no, meron pang marami pang oras, no. But kaya lang yung oras na to, wag natin paabutin ng December ulit, no? At ibig sabihin, nasa unang buwan pa lang tayo, nasa pangalawang linggo pa lang tayo ng buwan ng taong 2022, nawa ay samantalahin na natin ito, no, kumilos na tayo, gumalaw na tayo sa ating buhay, no, na maranasan natin at mabuhay tayo dito sa bagong panimula, no, o yung sariwang panimula sa ating bawat buhay po, no. Sabi ko rito, yan, no, bakit ba sinabi na New Year represents a good start or a new beginning or new starts. So sabi ko rito, no, God gives us the chance every New Year to continue our lives with new chapter or new page with the same book. No, sabi ko kanina, 'di ba, yung ating series na New Year with the same God, no? Parang libro lang din, 'di ba? Na panibagong page na tayo, panibagong chapter na naman tayo, 'di ba? With the same book lang din, no? With the same God. No, parang ano lang din, parang sino dito mga madalas na sa Netflix, 'di ba? Na usong-uso diyan sa Netflix yung mga series, 'di ba? So, makita natin doon, no, ibang season but same story, no? So, again, sabi ko rito, no, ang buhay po, no, yung buhay po natin ay parang libro na hindi natin kailanman mararating, no? Hindi natin mararating yung madalas na sinasabi sa mga fairy tales book, 'di ba? Ano yung madalas na sinasabi doon sa ending ng mga libro ng fairy tales? Ano sabi doon? And they live happily ever after. No, naalala ko yung aking mga anak tuloy. No, nung bata sila, madalas kinikwento ako sila ng mga fairy tales. No, at kapag patapos na, sila na yung nagsasabi ng and they live happily ever after. No, again, ang buhay natin parang libro. No, hindi natin masasabing they live happily ever after hanggat hindi tayo lumilipat ng page. Amen? 'Di ba? Hangga't nanatili tayo sa isang page, no, hindi natin mararating yung they live happily ever after. Lalong-lalo na po kung magpapalit tayo ng libro. 'Di ba? Tama? Yung bang parang, ano ba itong binabasa ko? Boring. Ano ba itong binabasa ko? Masyado namang masakit na nangyayari sa bida. 'Di ba? Magpapalit na ako. So, hindi natin mararating yon, hindi natin makukuha yon, no? So we have to turn the page, amen. Yes, we have to turn the page of our lives. Dapat magpanibagong page na tayo, mga kapatid, magpanibagong season or magpanibagong chapter. Ano man gusto natin tawagin doon? New Year again is a new start, mga kapatid. No, that's why I encourage everyone, no, na huwag na natin balikan pa yung nakaraang page, no? Huwag na tayo manatili dito sa isang page na to. But let's move on. Alright? So let's turn our next page with the same book. Meaning, let's start our new year, our new life with the same God. Amen? Kasama pa rin natin ang Diyos. No? Sabi ko rito, yan, no, sino po dito sa atin ang masipag maglinis ng bahay? Yeah, sino dito masipag maglinis ng bahay? 'Di ba? Sabi ko dito, paano po kayo naglilinis ng bahay? Alam niyo po ba, no? Alam niyo po ba dito, no, sa aming bahay, kapag naglilinis po sila Sister Leslie dito sa aming tahanan, ayaw po nilang nandito ako. No, bakit? Kasi ang ginagawa nila pag naglilinis sila, no, pinagsasama-sama nila yung mga bagay na halos hindi na nagagamit, no, at pinamimigay ho nila yon. No, hindi ko naman sinasabi na baka sabihin yun, damot ni pastor. Hindi ho, kasi pag nandito ako, alam niyo yun, yung parang
pag nakita ko ipamimigay na, sasabihin ko nanghihinayang ako, alam mo yan, nanghihinayang ako na, hindi, kaya tinabi ko nga yan, gagamitin pa natin yan, ginagamit. So, alam niyo yan, but, it reminds me na, isa sa mga bagay na pwedeng nagpapaskip na lang sa atin, sa ating tahanan, why we keep, no? Ba't kailangan pa natin itago to, kung ito nagpapaskip na lang? Di ba? Bakit hindi na lang natin to i-let go? Tama? At maaaring itong mga bagay na to ay maging makakatulong pa sa iba. Di ba? So same din sa ating bawat buhay, mga kapatid. No? We should let go. No? Yung mga bagay na parang maskip na, no? Parang nagpapabigat na sa atin. No? Sabi ko dito, no, madalas ganyan ang tao. No, may mga bagay na wala naman ng halaga sa atin, but we still keep it. No, we still keeping it. Sabi ko rito, no, na kahit ito yung nagpapabigat, nagpapasikip o dahilan para hindi natin maranasan yung ganap na pagkakaroon ng bagong simula, no? Parang nanghihinayang tayo, di ba? Nanghihinayang tayo para magagamit pa natin. Pero totoo, nagpapaskip na lang po sa atin ito, no? Sabi ko dito, alam niyo po, yan, no, maikwento ko po sa inyo yung yung aking karanasan as a waiter. Dati po kasi ako naging waiter, no? Halos lahat ng trabaho ko naging waiter ako, no? Ugali namin mga waiter, no? Standard naman 'yon, standard service 'yon, na hangga't meron pang laman yung baso ng aming guest doon sa aming table, naka-assign na table, no, hindi namin to basta-basta pwedeng refillan, no? Kailangan to inuubos nila muna bago kami mag-offer ng another drink, no? Kasi may mga iba talaga, lalo na sa mga mayayaman, no, talagang kapag half yan, tapos lalapit ka sa kanila kasi syempre, di ba, parang tinatamad ka, parang gusto mo para matagal-tagal na pa silang uminom. So, o-offer mo na yan. So, nire-refuse nila yon. Nagagalit sila ron. Gusto nila na kapag lalapit ka sa kanila, andiyan yung kakaway sila, or ano kaya, pag talagang empty na yung kanilang glass. No? Sabi ko rito, ganun din po, no, dito sa atin, no, sa ating buhay, no, si Lord ganyan din. Pag nag-bless siya, nais niya na yung ubos na tayo. Alright? Dahil gusto niya i-bless niya tayo ng todo-todo. No? Sabi ko rito, yan, no, yun nga, sabi ko rito, no, ganun din po si Lord. If we want to start a new and fresh beginning, no, we have to empty ourselves first. Right? So, kailangan i-empty natin ang lahat, i-let go natin ang lahat. Diba? Ganun din sa paglilinis ng bahay. Diba? Parang mas maaliwalas, no, kaysa yung nagwalis ka lang. Diba? Parang mas maaliwalas kapag nagbawas ka talaga ng gamit sa bahay ninyo. Bukod sa pagwawalis, di ba? Basta sabi mo na pagpasok mo ng ganon, ang linis ng bahay. Tama? Kaysa yung naglinis ka ng bahay na nagwalis ka lang, nagpagpag ng konti. Pero mapapansin mo, andun pa rin yung ibang kalat. So halos ganun pa rin, di ba? So, ganun din, no, nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin. If you want to experience na talagang ma-filled, no, kailangan natin ng emptiness. Alright? No, sabi ko nga rito, no, remember this, mga kapatid, no? Remember, tandaan po natin to, no? Sabi ko rito, the more we consume everything, the more the Lord we will be filled, no? The more we consume everything, the more we will be filled by the Lord. Amen? Di ba? Kailangan natin 'yon. So mamaya pag-usapan natin yung paano ba yung sinasabi ko na the more we consume everything, the more we will be filled. Alright? So sabi ko rito, yan, no, marami po sa Bible, no, maraming passage sa Bible na magpapatunay, mga kapatid, na pinupunuan ng Diyos ang lahat ng mga nawawala sa atin. No? Kung makikita natin sa Genesis chapter 12, no, hindi ko na sabihin yung mga verses, no, but mga chapter na lang. No, sa
Sa Genesis chapter 12, makikita natin nung tinawag ng Diyos si Amang Abraham, di ba? Sabi niya, lisanin mo ang iyong bayan, ang iyong kamag-anakan, no? At pumunta ka sa lugar na aking ituturo, pagpapalain kita ron. Di ba? So, from nothing, dahil nga sinunod ni Father Abraham ang Diyos, from nothing, di ba? God bless Abraham. Amen. Praise the Lord. No, sabi ko dito, no, sa ganun din sa 2 Kings chapter 4, no, yung buhay naman ni Elisha, no, na kung saan yung babaeng balo, di ba, na lumapit sa kanya, sabing gano'n, no, o sige, umingi ka ng mga empty bottles doon sa mga neighbor mo, sa mga kapitbahayan mo, di ba, tapos dali mo sa bahay ninyo, magkulong ka, no, at salina mo siya nung yung natitira mong no, nag-iisang natitira mong langis, di ba? So napuno lahat ng empty, no? Napuno lahat ng empty bottles, di ba? So same with Job. Sa buhay ni Job chapter 1 hanggang chapter 2, di ba? Makita natin talagang lahat ng ari-arian, kaibigan, pamilya ni Job nawala sa kanya, but after nun, sa chapter 42, makikita natin, Job chapter 42, kung paano pinalitan ng Diyos ang lahat ng nawala sa kanya. No? At hindi lang ito pinalitan, but dinoble pa ng Diyos ang nawala sa kanya. Praise God. Di ba? Sabi ko rito, no, ganun din, no? Makikita natin sa book of John, chapter 2, yung unang-unang miracle ng ating Panginoong Jesucristo, di ba? Yung naubusan ng alak. Pero nakita natin, di ba, from water, naging wine. No? So, na-bless din siya. Na-bless din sila ng Panginoon. So, makita natin truly, mga kapatid, that the more we consume, the more we will be filled by the Lord. Amen po ba ako ron? No? That's why, sabi ko dito, no, si Apostol Pedro ay ine-encourage po tayo, mga kapatid. No, sa 1 Peter chapter 5 verse 7, sinasabi niya po sa NIV version, no, cast all your anxiety on him because he cares for you. Alright? So sa King James version, mga kapatid, napakaganda, sinabi ng King James version, casting all your care upon him for he cared for you. No, sa Magandang Balita version, sabi niya rito, Magandang Balita version, sabi niya, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Purihin ang Panginoon, no? Purihin po ang salita ng Panginoon. No? Casting all your care upon Him for He cared for you. Amen? So bago ko po ibigay yung title ng mensahe ng Panginoon ngayong umagang ito, no, ngayong hapong ito, no, ay tayo po muna ay panandali ang manalangin sa Panginoon. O Banal, Lord, sa oras na to, Panginoon, muli, Lord God, kami, Panginoon, sa iyo ay lumalapit, O Diyos. Lord, napakaganda, Panginoon, nung naririnig namin kanina pa, Lord, dito sa introduction ng iyong mensahe, O God. That's why, Lord, I pray, Panginoon, na bigyan mo ng kasabikan ng bawat isa sa amin, O Diyos, sa mga oras na to, Lord God. Lalong-lalo na, Lord, nung narinig namin, Panginoon, na we have to consume, Lord God, everything sa buhay namin for us to be filled by you, Lord God. Lord, we are very excited, Panginoon. Lord, I pray, Panginoon, na hipuin mo ang bawat isa sa amin, O Diyos, sa oras na to, Panginoon. Hipuin mo, Lord, ang aming puso, ang aming isipan, Lord God. Ano bang, Panginoon, yung maaaring maging hadlang, Panginoon, para malaya naming tanggapin ng iyong mensahe sa oras na to, Lord, sa araw na to. Dalangin namin, O Diyos, alisin mo lahat ng ito, Lord God. Lord, hayaan mo na malayang kumilos ang iyong banal na Espiritu sa bawat tahanan, Lord, ng aming mga kapatiran, Panginoon, ng iyong iglesia, O God. Nawa, Lord, sama-sama naming namnamin, sama-sama namin, Lord, na isabuhay, Panginoon, itong mensahe mo sa amin, Lord, sa oras na to, Panginoon. Ngayon pa lang, Lord, pinagpapasalamat ko na, pinagpapasalamat na namin, O Diyos,
Dahil tunay, Lord, ngayon sa introduction pa lang, napakaganda. Ang sarap namnamin, Lord God, na kung paano katulad nila Father Abraham, Lord God, nila Elisha, Lord God, nila Job. Lord, thank you, Panginoon, dahil from our emptiness, Lord God, andiyan ka lagi, Lord, na pinifilled mo. That's why, Lord, give us, Lord, a humble heart, Panginoon, na ano man yung marinig namin, O Diyos, magkaroon ito ng malaking impact, Lord, sa aming buhay. Nang sa gayon, Lord, makamtan namin itong pangako mo, Lord God. Ano man yung aming yung magandang balita mo, Lord, makamtan namin ito, maranasan namin, Lord, ma-enjoy namin ito, lahat ng ito sa aming buhay, O Diyos. Lord, sa mga first-timer, Panginoon, sa aming mga kaibigan at bisita, Lord God, patuloy kang kumilos sa bawat isa. Pagpalain niyo sila, Panginoon. Hindi lang sa oras na to, Lord, but sa buong taon, Lord, ng 2022, Lord God. Lord, dalangin namin, Panginoon, patuloy, O Ama. Let your glory fall upon us, O Lord. This is our prayer in your mighty name, Jesus. Amen, amen, and amen. Casting all your care because He cared for you. No? That's why binigyan ko itong title ng mensahe ng Panginoon na Cast it all and God fills us more. Di ba? Ganda, di ba? Cast it all and God fills us more. Di ba? Ang sarap na ilagak natin, ipagkatiwala natin sa Diyos ang lahat-lahat ng sa atin. As in lahat, mga kapatid. No, hindi lang part, hindi lang any, no, hindi lang ito, di ba? But lahat, as in all. No, sabi ko dito, no, yan, no, makita natin yung salitang all. Hindi po some, hindi ho any, hindi ho part, but all. No? Ang sarap nun. Di ba? Ang sarap na ibigay natin ang lahat sa Panginoon, lahat ng alalahanin natin, ibigay natin, surrender natin sa Lord lahat. Ang ganda ng title, di ba? And God fills us more. Pupunuan niya tayo ng higit pa doon. Mga kapatid, wow, praise God. No, ang tanong, paano nga ba tayo dapat or paano nga ba itong pagka-cast? No, pagka-cast, paano ba itong casting na to? No? How do we cast all our cares to the Lord? Paano nga ba? How do we cast all our cares to the Lord? Una, sabi ko rito, no, sa aking points. Yan, una, we should humble ourselves before God. Di ba? Sa pagpapagtitiwala, ipaglagak natin sa Diyos, no, ng ating mga alalahanin, dapat nagkaroon tayo ng pagpapakumbabang puso. Mapagpakumbabang puso. Di ba? Sabi ko dito, mga kapatid, no, sabi, iakit natin sa 1 Peter 5:6. Sabi niya rito sa 1 Peter 5:6, sabi niya, kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Pasakop daw tayo sa kapangyarihan ng Diyos. No, sabi ko dito, yan, no, bakit natin kailangan magpasakop? Bakit kailangan natin magpakumbaba sa harapan ng Panginoon? No, kasi, mga kapatid, ang hirap i-let go ng isang bagay kapag meron tayong salitang pride. Di ba? Di ba? Lagi pinauulit-ulit yung salitang pride, nasa gitna niyan, letter I, malaking I. Di ba? Na parang I as in ako. Di ba? Sa Tagalog, ako, I. Di ba? Na parang sa lahat ng alalahanin natin, because the spirit of pride within us, ang siya nagmamanifest. Di ba? Yung salitang I, kaya ko to, ako to, kaya-kaya, ako pa, di ba? So, hindi natin maibibigay ang lahat sa Panginoon hanggat meron tayong salitang pride. So, we should humble ourselves before God so we can cast everything sa Panginoon. No? Kailangan magpakumbaba tayo na sabihin natin sa Lord, Lord, hindi namin kaya. Amen? Lord, I surrender. Hindi ko kaya. Sa'yo na to. Ibinibigay ko sa'yo lahat ng ito. No, sabi ko rito, no,
Nais ng Diyos, mga kapatid, na tanggalin natin yung spirit of pride because He cares for us. Ayaw niya na patuloy tayong mabigatan dahil nahihiya tayong ibigay sa Kanya. Di ba? Ayaw niya because He cares. No, sabi ko dito, no, yan. No, He knows our burdens, mga kapatid. At nais niya na makalaya po tayo dito. But we need to humble ourselves first. Amen? Di ba? Kaya minsan, kapag tayo yung di ba? Pag nagsusurrender tayo sa Lord, may natitira pa. Di ba? Kasi, ang akala natin, yung mga maliliit na bagay, kaya na natin. Madalas, ang ibinibigay lang natin sa Panginoon, yung mga bagay na hindi natin kaya. Di ba? Lord, sobrang mahal ng television ko. Di ba? Gusto ko ng TV. Nilalaga ko sa iyo to. Yun lang kaya natin eh. Di ba? Pero yung simple na, Lord, kaya ko to. 1 kilong bigas lang to, Lord. Kaya ko to. Okay lang ako, Lord. Di ba? Pakiuna mo muna yung TV. Di ba? Alam niyo yun? But nice ng Diyos, mga kapatid. Again, ulitin ko po, cast all, everything you care. No? Ilagak natin ang lahat sa Kanya. Hindi lang yung iilan, but lahat. Ayaw ng Lord na mabigatan tayo because He cares eh. Ang ganda nun. Di ba? Nag-aalala siya sa atin. Ayaw niya na mabigatan tayo na kahit kaunting bigat. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Ganyan siya nagmamalasakit sa atin. Kaya mga kapatid, humble ourselves before God. Ibaba natin yung ating sarili. Tunay, wala tayong magagawa kung wala ang Panginoon sa buhay natin. Sinabi yan sa John chapter 15. Amen? No, pangalawa, sabi ko dito, no, how do we cast all our cares to the Lord? Pangalawa, call upon the Lord. Diba? Sabi po sa Jeremiah 33:3, sabi sa Jeremiah 33:3, call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know. Napakaganda po dito, no? Makita natin yung pangako ng Diyos. No, call to me and I will answer you. Diba? Ang sarap nun. Ang tanong, kailan ka bang tumawag sa Lord? Baka last year ka pa tumawag sa Diyos. Di ba? Baka sabihin nyo, Pastor, ilang linggo pa lang naman yun. Di ba? O, last year na yun. Di ba? Kasi 2022 na. Makita natin, mga kapatid. Di ba? Kailan ka ba huling tumawag sa Diyos? If you want to cast everything sa Lord, kung nais natin na ilagak sa Panginoon ang lahat-lahat, tumawag tayo sa Kanya. Amen? Yung pagtawag natin sa Kanya is a symbol of humbleness. Amen? Yes. No, napakaganda ng pangako ng Lord dito no, sa Jeremiah chapter 33 verse 3. Sorry. No, makita natin no hindi lang niya tutugunin yung ating mga prayers. Hindi lang niya tutugunin yung ating pagtawag sa Kanya, but also, ipapakita at paparanas pa niya sa atin yung mga bagay, mga dakilat kamanghamangang bagay na hindi pa natin kailanman nararanasan. Wow! Di ba? Ang ganda nun. Di ba? Nung nakaraang linggo sa Thanksgiving, di ba? Sabi, may mga sumagot, bagong kotse. Di ba? Naalala nyo? Na sinabi ko doon, mga hindi kayo nakikinig. Di ba? Na ang blessing ng Lord, yung mga pangangailangan natin. Makita natin dito, di ba? Yung mga bagay na hindi pa natin nararanasan, yung mga bagay na hindi pa natin nakikita. Wow! Grabe ang Diyos. All we need to do is to call unto Him. Amen? Humble ourselves before God and call unto Him. Amen? That's casting. Ito yung paglalagak, ito yung pagtitiwala sa Diyos. Diba? Yung pagkatiwala mo sa Diyos ang lahat ng alalahanin natin.
Di ba? So, napakaganda, no? Tumawag tayo sa Kanya. Tutugon siya at ipaparanas na sa atin yung mga bagay na hindi pa natin nararanasan. Di ba? Yung parang, ito lang yung hiningi mo. But because God cares for you, God cares for us, handa siyang ibigay ng higit pa sa hiningi natin. Amen? Wow. Pangatlo, yan. No? Casting everything to the Lord, we should trust God. Trust in the Lord, mga kapatid. Amen? Pangatlo yan. Una, humble ourselves before God. Pangalawa, call unto the Lord. Pangatlo is trust in the Lord. No, sabi sa Proverbs 3:5-6, di ba? Very familiar verse. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. Di ba? Huwag kang manahangan sa sarili mong karunungan. Amen? Ipagkatiwala mo sa Diyos. Wow. Di ba? Very familiar verse to. Pero, ang tanong, kung gaano ba ito kapamilyar sa ating mga bibig, ito rin ba yung kapamilyar sa ating mga buhay? O mas nauuna pa rin na nagtitiwala tayo sa ating sariling kakayanan? Di ba? So, alam mo yan, the more, mga kapatid, na familiar tayo sa salita ng Panginoon, dapat yung familiarity na yon nagiging familiar sa ating mga gawa, sa ating kilos. Hindi lang ito familiarity sa salita, sa words, sa lips. Hindi yun. But in actions. Amen? Dapat ipagkatiwala natin sa Lord, di ba? Alam natin ito. Bisa kinakanta nga natin ito, di ba? Trust in the Lord. Di ba? With all your heart. Sino kumanta yan? Marcos season ba yan? Don't lean on your own understanding. Diba? Alam yan, yun lang alam ko kanta doon. Diba? Pero, bakit na natin? Bakit? Kung paano natin kapamilyar ang pagtitiwala sa Diyos ng buong puso at huwag manangan sa sarili nating karunungan, sarili nating kakayahan, bakit ganun? Bakit madalas nag-aalala pa rin tayo? Bakit madalas pinagpapalit natin ang Diyos sa oras natin? Why? Tunay nga ba na tayo nagtitiwala sa Diyos? Iwanan ko po sa iyo, sa inyo, no, itong tanong na to. No? Sabi ko rito, yan, again mga kapatid, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your paths straight. Sinabi po yan sa Kawikaan, chapter 3, verses 5-6. Sabi ko rito, mga kapatid, no, we can trust God because He never changed. Amen? Yes, our God is a faithful God. He will never ever change, mga kapatid. That's why we should trust in Him. Amen? We should trust Him. No, sabi ko rito, no, ito po ang pinakamaganda sa ating series ngayong January. No, ito yung napakaganda rito sa series natin, that New Year with the same God. We can trust Him kasi hindi siya nagbabago eh. Same siya. Sabi ko rito, paanong same? No, He is the God from the past. He is our God today. And He is the God until to the future. Amen? Yes, hindi po siya magbabago. God remains the same in all ages, mga kapatid. In all ages. Sabi ko rito, the God who performed miracles in the past is the same God who can do it again. For you, for me, and for all of us. Because God cares for us. Amen? Wow! Yes. Saan ka pa? Diba? Saan pa tayo? Diba? So, halika na. Sama na tayo. Sama-sama tayo. Let's all cast all our burdens to the Lord. No, let us all cast all our cares to the Lord. Amen? Because He never changed.
He is a faithful God, mga kapatid. Pang-apat, sabi ko rito, no? Ulitin ko, humble ourselves before God. Pangalawa, ano yun? Call upon the Lord. Pangatlo, trust in the Lord. Pang-apat, commit everything to God. No? As in commit, cast, give, surrender everything. No, sabi sa Psalms chapter 37 verse 5, commit your way to the Lord, trust also in Him, and He will do it. Grabe, no? Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat, no? Ilagak mo, pagkatiwala sa Panginoon ang lahat, at tutulungan ka niya. Sabi yan sa Awit 37 verse 5, mga kapatid. Diba? Ang sarap pakinggan, mga kapatid. Because God cares for us, He wants to take all our burdens, as in all. No? Ganyan po nagmamalasakit si Lord sa atin. Ayaw niya, mga kapatid, na nahihirapan tayo. Ayaw niya na nabibigatan tayo. That's why sa panglima, sinasabi ko rito, no, casting all our care to the Lord. Panglima, enjoy God's presence. Amen? Yes, sa paglagak natin ng lahat ng ating alalakanin sa Panginoon, we will enjoy God's presence. We should enjoy God's presence, mga kapatid. Dapat lang na ine-enjoy natin ang presensya ng Diyos. Amen? Kasi nga, He cares for us eh. 'Di ba? Sabi ko rito, again, no, ang title po ng message ngayong hapong ito is Cast It All and God Fills Us More. No? Sabi ko dito, no, tulad po ng sinabi ng Panginoon sa John 10:10. Ano sabi ng Panginoon sa John 10:10? Naparito ako para kayo magkaroon ng buhay na masagana. Di ba? I came for you to have life. A life in abundance, sabi ng Panginoong Jesucristo sa John 10:10. No, napakaganda, mga kapatid, no, na naparito si Lord para bigyan tayo ng buhay. Isang buhay na masagana, hindi yung buhay na mabigat. Amen? Sabi ko dito, mga kapatid, no, tingnan natin sa Matthew chapter 11 verse 28. Halos magsing magkapatid tong verse natin to eh. Tong 1 Peter 5:7 tsaka tong Matthew 11:28. Nang sinabi ng Lord, "Come to me, all you that labor and are heavily laden, and I will give you rest." Diba? Makita natin dito, mga kapatid, yung invitation. No? Sabi ko dito, that's the good news. God is inviting us to cast it all our cares on Him because He cares for us. Sabi ko dito, mga kapatid, He wants us to enjoy the gift of life that God gives us. He wants us to enjoy our new year with His presence. Sabi ko nito, mga kapatid, instead of magpatuloy po tayo, no? Magpatuloy po tayo na pinapasan at patuloy tayong nabubuhay mag-isa, pasan-pasan o dala-dala ang ating mga burdens from the past. No? Yung ating mga guilt, yung ating mga anxiety, yung ating mga worriness, at yung iba pang mga nagawa natin na hindi kalugod-lugod sa Diyos. From the past, nais ng Diyos, because He cares, God wants us to let it go. Amen? Let it go, let it go. Di ba? Sabi doon sa kanta. Di ba? Nais ng Diyos na i-let go na natin ito, mga kapatid. Huwag tayong mamuhay from the past. Wala akong taong nabubuhay sa past. Kaya itigil na natin ang mabuhay sa past, mga kapatid. Huwag na natin ipagpatuloy pagdalin o bitbitin yung mga burden na to. We are now in a new year. Meron na tayong bagong taon. No, sabi ko nga kanina, no, binigyan tayo ng Panginoon ng bagong taon for us to enjoy, not to burden. Mga kapatid, sabi ko rito, God wants us to have rest and start a new beginning.
and a new start, new life and a new year, living, resting, and enjoying the presence of the same God. The God of Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moses, David, lahat to. Siya noong una, siya ngayon, hanggang sa ating hinaharap. He is the Alpha and Omega, mga kapatid. No, sabi ko po dito, yan, no, ngayon po, no, nasa pasimula pa lamang po tayo ng bagong taon. Nais po ni Lord na ilagak na natin ang lahat sa Kanya. Hindi ang ilang bahagi lang, but lahat. Dahil tapat ang Diyos na tayo bigyan ng kapahingahan sa lahat ng ating mga pinagdaraanan. Sabi ko po dito mga kapatid, no, tama na po ang mga lumipas na taon na sarit-sari ang ating mga pinagdaanan. Simulan na po natin ang ating bagong taon na punong-puno ng pag-asa at kagalakan sa piling ng ating Panginoon. Again, let us cast it all and let God take it all, and He will fill us more. The more we consume everything, we will be filled more. No? Parang isang basong tubig lang mga kapatid. No? Parang isang basong tubig. Kapag nagtira po tayo ng kalahati, no, sorry, wala na kalahati itong basong tubig, no. Pag natira tayo ng kalahati, di ba? Pag na-refilling yan, kalahati lang din. Di ho ba? Pag ito natira niyan, bawasan natin ng onte. Yan, 1/4 na. Di ba? Pag nagtira pa tayo ng 1/4, 3/4 lang ang madadagdag. Amen? Pero, kapag inubos natin lahat, ang madadagdag sa atin ay isang basong tubig. Amen po ba ako ron? Again, the more we consume everything, the more we will be filled by God. Amen? Kaya wag na ho tayo magtira. Kung gusto natin ng isang basong tubig, ubusin natin. Huwag tayo magtira. Amen po ba ako ron? Nawa ho, nasundan natin yung ilustrasyon na yon mga kapatid. No? Sabi ko rito, ganyan ang pagpapala ng Panginoon. If we want to experience the power of the Lord in your life, in our lives, cast it all, and God will fill us more. Amen po ba? Tayo po lahat ay manalangin sa Panginoon. Amang banal, muli, Lord, napakabuti mo, Lord, sa aming buhay. Lord, thank you, Lord. Thank you sa iyong salita, Panginoon, that you cares for us. That's why, Lord, sa oras na ito, Panginoon, buksan mo, Lord, ang aming puso. Lord, I want to pray sa iyong iglesia, Lord God. I want to pray for our brethren, Lord, na nasa kanya-kanyang mga tahanan, Panginoon. I want to pray sa aming mga first-timer, sa aming mga bisita, sa aming mga mahal sa buhay, Lord. Sa oras na to, Lord God, sino man po kayo, sa mga oras na to na may mga pinagdaraanan at hanggang ngayon di ka pa rin makalaya sa pinagdadaanan mo last year pa o ilang taon na. Hanggang ngayon bit-bit mo pa. In the mighty name Jesus. In Jesus' mighty name. Ngayong oras na to, nais ng Lord na isurrender na natin ang lahat. Kaya buksan mo ang iyong puso. Sabihin mo, Lord, sinusurrender ko na ang lahat sa iyo. Hayaan natin ang ating Panginoon na kumilos
sa ating bawat buhay. Again, if we want to experience a blessed life, we should surrender everything sa Lord. Itong oras na to, hindi aksidente na marinig natin itong mensaheng ito. Ako'y naniniwala na ang bawat isa sa atin ay may mga pinagdaraanan. Kaya sa oras na to, malaya ka, kapatid. Nais ko na itaas mo ang iyong kamay sa harap ng ating Panginoong Hesukristo. At isurrender mo ang lahat sa Panginoon. Again, sinasabi ko, surrender natin ang lahat. Huwag yung ilan lang. Huwag yung parte lang. But isurrender natin ang lahat as in lahat. Dahil ang nais ng Diyos, naparito siya para magkaroon tayo ng buhay. Isang buhay na masagana. Isang buhay na pinagpala. At hindi buhay na may kabigatan. Kaya anuman ang umaalipin sa iyo, kapatid, ngayong oras na to, in Jesus' name, pinapalaya ka ng ating Panginoon. Saluhin mo ang mayamang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi nga ng isang kanta, break every chain. Declare it, kapatid. Declare it, Jesus' mighty name, that you are now breaking. Jesus is breaking every chain. Every chains are falling in Jesus' name. Yung chain ng guilt, yung chain ng pride, yung chain ng anxiety, yung chain ng worriness, yung chain ng depression, yung chain ng sickness, ang lahat ng ito ay pinuputol ng Panginoon ngayong oras na to. Katiwala mo lahat sa ating Panginoon. Magpakumbaba tayo sa harapan niya. Again, sabi ng Lord, call unto me and I will answer you. I will show you great and marvelous things that you never know. Claim it, kapatid. Claim it. Lord, again, maraming salamat, Panginoon. Thank you, Lord, for always there, Panginoon. Maraming salamat kasi lagi kang nagmamalasakit sa amin, O Diyos. Your love is truly amazing, Lord. Lord, sa bagong taon na ito, Panginoon, sa bagong simula, Lord God, nawa, patuloy naming maranasan yung faithfulness mo, Lord God. Lalong-lalo na, Panginoon, sa vision na team namin, Lord, sa buong 2022, that this year, Lord, is yung revival ng yung iglesia, Lord God. Kaya, Lord, i-revive mo ang bawat isa sa amin, O Diyos. Hindi lang, Lord, dito sa iyong iglesia, but sa lahat ng iglesia mo, Lord, sa buong mundo. I-revive mo lahat na sa amin, Panginoon. Again, Lord, thank you, Lord. Thank you sa good news na narinig namin, Panginoon. Thank you, Lord, sa pagpapalaya sa amin, O Diyos. Salamat, Lord, sa pagtanggap mo, Panginoon, ng aming mga alalahanin, Lord God. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat. Kaya sa oras na to, Lord God, fill us, Lord. Fill us, Lord God, with your precious blood. Fill us, Lord, with your Spirit, Lord God. Nang sa gayong maranasan namin, Lord, sa buong 2022, Lord God, ay yung kagalakan mo, Panginoon.
Dahil ang kagalakan mo, Lord, ang siyang magiging kalakasan namin, O Diyos. Salamat sa iyo, Lord. Salamat. Thank you, Lord, for your cares, O God. Thank you for your love. This is our prayer. In Jesus' most precious name we pray. Amen, amen, and amen. God bless pa sa bawat isa. Inaanyayahan ko po ang bawat isa na kunin na po natin yung ating mga naihandang biskwit sa ating bawat tahanan, yung katas ng ubas. Sama-sama at magkaisa ho tayong alalahanin ang mayamang pag-ibig po ng Panginoon. Right, taas po natin yung mga biskwit na naihanda natin sa ating bawat tahanan. Sinasabi po, "For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, 'This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me.'" Sabay-sabay po natin tanggapin. Praise God po. In the same way, after supper, he took the cup. Taas po natin. Saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Sabay-sabay po natin tanggapin. Tayo po lahat muli ay manalangin sa Panginoon. O Amang Banal, muli Lord, maraming salamat, O Diyos, sa pagkakataon, Panginoon, sa opportunity, Lord, na binigay mo sa bawat isa sa amin na muli, Lord, maalala at sama-sama naming alalahanin, Lord, ang iyong dakilang pag-ibig, O God. Pag-ibig na kung saan tumubos sa aming mga pagkakasala. Yung pag-ibig na kung saan naging daan ng pagkakasundo namin sa Diyos Ama. Yung pag-ibig na kung saan kami ngayon ay naging malaya. Salamat sa iyo, O Diyos, salamat. Itong aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Diyos, Panginoon at tagapagligtas. Amen, amen, at amen. Isang mapagpalang hapon sa ating lahat. Tunay nga po ng ating Diyos ay karapat-dapat na purihin, pasalamatan sa kanyang kabutihan sa ating mga buhay. Amen? So, sa pagkakataong ito, buksan po natin ang ating mga Bible sa aklat ng 2 Corinthians 9 verse 7. Sinasabi, "Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan." Amen. So, sa ating mga kapatid, ito po ang pinakamahalagang aspeto po ng ating paglilingkod sa ating Panginoon, yung pagbibigay. Ano po ba ang dapat nating ibigay para sa ating Panginoon? Sa kanyang ginawa sa cross, sa kaligtasan na ating natanggap mula sa kanya, sa patuloy na pagkalinga niya sa atin. So, sa pagkakataong ito, hinihimok po tayo ng Panginoon. Ang sabi niya, dapat daw tayo magbigay na unconditional. So, kapatid, kung nagbibigay po tayo, ano pong nasa puso natin? Diba? So, ang sabi dito, dapat daw i-evaluate natin ang ating mga puso when we give, when we share. Diba? So, kailangan, yung pinaka-desire po ng ating puso is maglingkod sa Diyos at ibalik ang pagpapala na ating natanggap mula sa Kanya sa pamamagitan po ng ating mga pamamagitan ng ating pagkakaloob, sa pamamagitan po ng tithes and offering natin, at even po sa ating mga pledges, na kung saan ang mga finances na to na ating nalikom ay siya ring ginagamit natin upang sa ganon maging channel of blessing ang ating iglesia sa ating kapwa mananampalataya. So, napakabuti ng Diyos. So, ang gusto ng Panginoon sa atin is magbigay tayo na hindi napipilitan lamang. Bakit? Kasi dito po tayo dinesign ng Panginoon. We will give out of love. Amen? So, sa pagkakataong ito, tayo'y manalangin.
Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Lord sa hapong ito Panginoon na kung saan nakrinig namin Lord kung gaano ka kabuti sa aming mga buhay. Nakita namin Lord kung gaano ka kapangyarihan Panginoon. Kaya Lord sa hapong ito Panginoon, turuan mo Panginoon ang bawat isa sa amin O God Lord na mag-share din Panginoon, na magbigay O God Lord, makibahagi Panginoon, anuman Lord ang iyong gawain O God Lord na nandito Panginoon na ipinagkaloob mo sa bawat isa, lalong-lalo na Lord sa aming iglesia Panginoon. Maraming salamat Lord, gamitin mong instrument Panginoon ng biyaya o Lord, ng pagmamahal Panginoon ang bawat isa sa amin. Sa aking mga kapatiran o God, dalayan ko Lord na ikaw Lord ang patuloy na magpala, mag-ingat Panginoon sa bawat isa upang sa ganun Lord makita ng sanlibutan o God na napakaswerte namin Lord na ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming source ng lahat ng aming pangangailangan at hindi kami nagkukulang o God. Maraming salamat Panginoon. Binabalik namin Panginoon ang lahat ng papuri, lahat na papasalamat o God sa iyo. At maging o God Lord sa halaga na aming nalikom, patuloy mong pagpalain ito o God. Na maging source of blessing, maging channel of blessing Lord sa aming kapwa na nangangailangan Panginoon. Lord, patuloy mong pagpalain ang aking mga kapatid, Panginoon, sa kanilang trabaho, sa kanilang mga resources, O God, upang sa ganun, Lord, ang kanilang puso, Panginoon, ay lagi nakatuon, O God, sa paglilingkod sa iyo, sa pamamagitan ng pagbibigay, O God. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ating pong pagtatapos, tayo magpasalamat sa ating Panginoon.
sama-sama po tayo manalangin sa Panginoon. Amang banal, muli Lord, sa oras na to, maraming salamat o Diyos. Ulitin namin Lord, yung sinasabi ni Peter, Lord God, we are here, Panginoon, casting all our cares to you. Kaya Lord, sa oras na to, Panginoon, maraming salamat Lord, dahil naranasan namin that you cares for us. Lord, sa oras na to, Panginoon, lumalapit kami sa iyo. Lumalapit kami, Lord, sa iyong pagmamalasakit, sa iyong pag-ibig, sa iyong kabutihan, O Diyos, sa iyong katapatan, Lord God. Nilalapit namin, Panginoon, na aking mga kapatiran, Lord, na may mga karamdaman. Lord, lalong-lalo na sa mga oras na to, mga panahon ngayon, Panginoon, ay uso, Lord, yung sinasabi nga nila, Lord, that this is a flu season. At andyan pa yung mga variant, Lord, ng virus ng COVID, Lord God. Kaya, Panginoon, malapit kami sa iyo, Lord, itinataas ko, Panginoon, sa iyo ang aking mga kapatid, Lord. Andyan po, Panginoon, ang magkapatid na si Sister Darlene, si Sister Miriam, Panginoon. Diyan si Nanay Sari, Lord God. Si Madam Admin, si Colleen, Lord God. Andiyan din, Panginoon, si Sister Malu, Brother Edwin, Lord God, si Elvin, Lord. Lord, maraming salamat sa kagalingan, dulot mo kila Sister Maricar at kila Chuchay, Panginoon. Lord, andiyan din, Lord, sila Nanay Soli, Lord God. May mga karamdaman, Panginoon. Nilalapit ko silang lahat sa iyo, Lord God. Si Sister Tricia din, Panginoon. Lord, medyo matagal-tagal na rin, but hindi kami, Lord, magsasawa na idulog siya sa iyo, Panginoon. Dahil alam namin, Lord, in your perfect time, Lord God, mararanasan niya, Panginoon, muli, Lord, na makapagsalita. Alaan mo, Panginoon, na sa kanyang unang bibig, Lord, mamutawi ang kanyang pagpupurit, pagsasalamat sa iyo, O Diyos, sa iyo kadakilaan na alam namin, Lord, kikilos ka sa kanyang buhay, Panginoon. Lord, ganun din, Panginoon, we pray also sa kagalingan nila Ate Christy, Lord God, sa Canada, Panginoon, dahil siya ngayon, Lord, ay nag-positive na naman, Lord, but ganun din yung kanyang buong iglesia, Lord, sa Canada, sa pangunguna, Lord, nila Ate G, Lord, nila Sister G. Lord, dalangin ko, Panginoon, na ikaw ang kumilos, Lord, sa kanilang iglesia, Lord God. Lord, maraming salamat pa rin, Panginoon, dahil although sila, Lord, ay nag-positive, hindi naman, Lord, naging severe, Panginoon. Ito'y very mild lang. Salamat sa iyo, Panginoon, salamat. Lord, I pray, Lord, patuloy na kalakasan sa buhay nila, Lord God, sa aking mga kapatiran, Panginoon, at sa mga kapatiran, Lord, at mga bisita na hindi kong mababanggit ang pangalan, Panginoon. I pray, Lord, nakilala mo sila. Kayo, Panginoon, ang siyang humipo sa bawat isa, O Diyos. Ganun din pala, Lord, si Hannah, Panginoon, aking anak, Lord God, at si JM ngayon ay may sipon na rin, si Nene, Lord. I pray, Panginoon, na ikayo kumilos sa bawat isa sa Lord sa kanila, Lord God, mula ulo hanggang paa, Panginoon. We cast it all sa iyo, Lord God. Hayaan mo, Panginoon, sa iyong pagmamalasakit, Lord, sa iyong pag-aalaga, Panginoon, sa iyong kabutihan, Lord God, sa iyong pangalan, Panginoong Jesucristo. Tanggapin ng bawat isa ang kagalingan at kalakasang dulot mo, Panginoon. Let your power, Lord God, be upon them, Panginoon. Be upon us, Lord God. Lord, ganun din, Panginoon, sa mga oras na to, O Diyos, kami, Lord, ay lubos nagpapakumbaba, O Lord God. Tinataas namin sa iyo, Panginoon, ang aming bansa, O Ama. Sa patuloy, Lord, na paglobo, Panginoon, ng mga active cases, Lord God. Nawa, Panginoon, ikaw, Lord, ang siyang kumilos, Panginoon. Alam namin, Lord, na sa mga ganitong pagkakataon, Lord, pinapahintulot mo ito. Nagsagayon, Lord God, hayagan makita, Panginoon, hayagan, Lord, na maranasan, hindi lang namin, Panginoon, but ng lahat ng tao
ang kadakilaan mo, Lord God, at ang kapangyarihan mo, Panginoon. Kaya sa oras na ito, Panginoon, inilalapit ko sa iyo ang aming bansa, Lord God. Ikaw, Panginoon, ang kumilos, Panginoon. Ikaw, Lord, ang siyang patuloy, Panginoon, na mag-manifest sa aming buong bansa, Panginoon. Lord, sa aming gobyerno, Lord God. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na kumilos din. Magbigay ng karunungan, Lord, sa aming Pangulo, hanggang sa pinakamababang opisyal, Lord, ng aming pamahalaan, Panginoon. Ganon din ang bawat ahensya, Lord God, nilalapit ko rin sila sa iyo, Panginoon. Lord, sa oras na to, O Diyos, I pray, Lord God, na yung mga naapektuhan, Panginoon, ng bagyong Odette, Lord God, sa may bandang Visayas region, O Lord, sa Palawan, Panginoon, dalangin ko, Lord God, na patuloy mo silang i-bless, Lord God, ng kanilang mga pangangailangan, Panginoon. May ilan-ilan pa rin sa kanila, Lord, na hanggang ngayon hindi pa nakakabangon, Lord God. I pray, Panginoon, sa iyong pagmamalasakit, sa iyong care, Lord God, ay maranasan din nila, Panginoon. Lord, sa mga oras na to, Panginoon, tunay, Lord, sa iyong kabutihan, Lord God, walang ligid, Panginoon, sa iyong karunungan, walang lihim, Lord God. Kaya naman, Panginoon, patuloy, O Ama, tinataas namin sa iyo, O Diyos, ano man, Lord, ang iyong plano, ang iyong kalooban, Lord, siyang nawang mangyari, Panginoon. Hindi lang sa aming bansa, but sa buong mundo, Lord God. Lord, kung ito'y, Panginoon, ay isa sa mga palatandaan ng muli mong pagbabalik, Panginoon. Nawa, Lord, bless us all, Lord God. Nawa, matagpuan mo ang bawat isa sa amin, O Diyos, na matapat na naglilingkod sa iyo. Nanawa, Lord, sa iyong muling pagbabalik, Panginoon, sa iyong iglesia, Lord, ay walang maiwan. Kaya sa oras ito, Panginoon, pinagkakatiwala ko sa iyo ang lahat, Lord God. Pinagkakatiwala ko ang bawat pamilya, Panginoon, ng iyong iglesia, Lord God. Of Jesus Christ, our Solid Rock Christian Church, Lord. Ganun din, Panginoon, ang aming mga bisita, ang aming mga mahal sa buhay, Lord God. Nawa, ito yung maging dahilan, Panginoon, para makilala ka nila, Lord God. Nang sa gayon, sa iyong muling pagbabalik ay makasama din namin sila, O Diyos, sa iyong kaharian, O Ama. Lord, itinataas ko, Lord, ang lahat, Panginoon, ng mga bagay sa aming buhay, O Ama. Tinataas ko na ang lahat ng ito, Lord God. At nawa, Panginoon, punuan mo bawat isa sa amin, O Diyos. Nawa ang kapayapaan ng Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagsama at proteksyon, paggabay ng banal na Espiritu ay sumaating lahat, ngayon, bukas at magpakailanman. Sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Diyos, Panginoon at tagapagligtas, ito ang aming dalangin na may pagpupurit pasasalamat. In Jesus' name, Amen, Amen, at Amen. Happy Sunday po sa bawat isa po.